Abogado ni pork barrel scam whistleblower Ben Herloy na hindi dapat lagyan ng malisya ang mga buradong file sa hard drive na isinumite ng kanyang kliyente. Wala naman daw kasing gumagamit ng computer na hindi nagde-delete ng file. Balitang hatid ni Jam Sisante. Sa pagsusuri ng NBI Cybercrime Division sa digital files na sinumite ng whistleblower na si Ben Herloy, napakarami raw na files ang nadiskubre ng NBI na burado sa mismong hard drive ni Loy. Ang mga buradong file ay may kinalaman daw sa pork barrel scam kung saan makikita ang pangalan o codename ng ilang mambabatas. May mga nakapangalan kay Sexy na napabalitang si Senador Jinggoy Estrada. Tanda na si Senador Juan Ponce Enrile daw, Pogi na sinasabing si Senador Bong Revilla, Dahon na si Senador Loren Legarda daw, at Bigote na di umano'y si Senador Tito Soto. Lahat sila itinanggi na ng ilang beses na may binulos na sila mula sa bahagi ng kanilang pork barrel. Pero ang mga nakitang buradong file, karamihan na retrieve o nakuha ng NBI. Tulad ng isang ito na nagdilista sa mga mambabatas na naglagak ng pork barrel sa mga NGO na negosyanteng si Janet Lim Napoles sa pamamagitan ng Technology Resource Center o TRC. Sa listahang ito, makikitang naglagak ng pork barrel sa 8 NGO ni Napoles, sina Estrada, Enrile, Revilla at may 20 kongresista. Kasama rin sa sinumite na files ni Loy ang mga draft letter na hindi pirmado na galing umano sa mga mambabatas na humihingi ng pondong ilalagak sa mga NGO ni Napoles. Bukod sa mga sulat na galing umano sa 3 nabanggit na senador, may draft letter na walang pirma mula sa ilang kaalyado ng Administrasyong Aquino tulad na Senate President Franklin Drilon, Senate President Pro Tempore Ralph Recto at dating Senador Kiko Pangilinan. Sa mga sulat, humihingi sila ng 10 milyong pisong financial assistance mula sa Department of Agriculture o Department of Agrarian Reform para raw sa mga magsasaka. Ilang beses nang sinabi ni Drilon na wala siyang transaksyon sa mga NGO ng kakilala niyang si Napoles. Sa isang text message, sinabi ni Pangilinan na pag-akasaya lang ng panahon ang paggugol ng oras sa mga walang basihang alegasyon. Sinabi rin ni Recto noon na wala siyang anumang transaksyon kay Napoles. Kasama rin sa files ni Loy ang mga spreadsheet na nagdedetalye sa kickback di umano ng mga mamabatas, ng mga naging agent nila at mga tauhan ng ilang government agencies. Kasama sa mga senador na nakita sa file ni Loy na nakipagtransaksyon umano sa mga NGO ni Napoles, si Senador Lito Lapid, Alan Peter Cayetano, dating Senadora Loy Estrada, Tessie Aquino Oreta, Ramon Revilla Sr. at Robert Barbers. Nauna na ring tinanggi ng karamihan sa kanila ang mga alegasyon. Sabi ng abogado ni Loy na si Attorney Raji Mendoza, walang dapat imalisya sa mga buradong file. Wala naman sigurong tao na gumagamit ng computer na hindi nagde-delete. In fact, this will support his credibility. Mas believable ito na merong normal occurrences na nagde-delete ka ng files. Pag-aaralan daw ng mga senador ang digital records ni Ben Herloy, gayon din ang mga affidavit ni Janet Lim Napoles. Saka sila magdedesisyon kung ano magiging susunod na hakbang kaugnay ng investigasyon sa pork barrel scam. Jam Sisante, GMA News.